Nandito na po tayo sa episode 340 ng Abot Kami na Pangarap mga kapuso. Laking gulat talaga nito ni Lynette dahil nga nakita niya yung estado ng pamumuhay nito ni Moira. Hindi siya makapaniwala dahil talagang walang wala na ito. Sabi naman ni Moira, wala ka nang pakialam doon. Sabi naman ni Lynette, alam mo sa itsura mo mukhang napalayas ka sa bahay ni RJ kahit na hindi mo pa nasasagot sa akin. Ano naman, wala ka nang pakialam doon. Mayaman ako at mayroon akong pupuntahan, may pera pa ako. Alam mo Moira, kinakailangan mo na umuwi kasi mukhang dugyutin ka, mukhang mabaho ka. Mukhang di ka pa naliligo, saan ka ba natulog? Talagang Talagang asar na asar talaga tong si Moira at binigyan pa siya ng pamasahe. O ito, kakailanganin mo to. Hindi ko kailangan niya, marami akong pera. Alam mo, napakasama talaga ng pag-uugali mo. Ikaw na nga itong tinutulungan, umaayaw ka pa. O sige na, I have to go. Alis na ako ha. Talagang napahiya to si Moira, no? So, nangyari, pinuntahan niyo yung driver. Kuya, pwede ba ihatid mo ako dun sa sinabi niyo yung pangalan nung hotel and restaurant? 500. Ba't mo 500? Malayo yun eh. Saka, amoy suka ka pa. Siyempre, linisin ko pa tong loob ng taxi ko. O, 600 na singil ko sa'yo. Hindi na, no? Saka, kinakailangan magbayad ka muna. Hindi po pwedeng ganyan. Alam ko na yung modus mo. Sasabi-sabi ka na babayaran mo. Hindi, babayaran kita once na nakarating tayo dun sa restaurant. Hindi, wag na. Huwag ka na sumakay. Alis na nga ako. Talagang hindi. Dahil napakabaho naman ang loob ng taxi mo. Kwenta. So ito namang si Annalyn, nagulat siya dahil nasa Israel siyang tatay niya. Tay, kamusta po? Kailangan ko magpa-check ng BP. Stress ako sa mga nangyari kaya ako pumunta dito. Upo po muna kayo, tay. Ako po muna mag-aasikaso sa inyo. Okay po ba yun? O sige. Na nga, talagang nagkamusta yung dalawa. At nalaman nga ni Annalyn kasi na sumugod nga si Moira nga nung gabi, di ba? At ginulo nga itong si RJ. Kaya si RJ tuloy lalong nai-stress dahil nga sa mga nangyari. Samantalang pag si Moira, abang binabaybay niya yung kalsada, nakita niya yung jeepney. Naisip niya na sumakay. Kaya nangyari, pinapababa niya lahat ng mga pasahero doon kasi gusto niya arkilahin. Siya lang mismo yung sakay ng jeepney na yun. Sabi ng driver, teka, ba't mo pinapalis mga pasahero ko? Saan ka ba? Tapos sabi niya, ihatid mo ako sa Sabi niya, alisin mo sila lahat. Hindi pwede. Mukha ka namang wala kang bayad eh. Sabi mukhang wala siyang pera. Ako si Moira Tanyag, kilala mo ba ako? Sabi mukha ko pang nababaliw eh. Hindi ako baliw may pera ako. Kayang-kaya ko pang doblin ang bayad ko sa'yo. Ihatid mo lang ako doon. Basta paalisin mo lang sila. Wala kang bayad. Alam ko na yung yung modus mo. Kaya nararapat sa'yo, sumakay ka na lang pero sabit ka. Sabit ako? Ayaw mo, di alis na ako. Sabi, Kaya buti nga sa'yo, Moira, talagang kinakarma ka ngayon. Grabe talaga yung yung karma ni Moira, buong maghapon. Magmula pagising niya ng umaga, simula na ng kalbaryo ng buhay niya. Sumabit siya, takot na paka-arte. Tawang-tawang ako dito sa eksenang to eh. No choice siya kundi sumabit. Ayan dahil wala naman talaga siya pambayad eh. Takot na takot eh. Samantalang tong si Lolo Pepe, nakita nga ni Giselle at okay na. Sabi niya, Papa, pwede mo hindi kita pabayaan. Gusto kasi ni Lolo Pepe, gusto na talaga niyang bumalik doon sa kwarto niya. Inaalala niya na yun nga, gusto pa niya talagang makita yung pamilya niya, gusto niya na nga talaga umuwi. Napag-usapan nila si Obeng na siya mismo yung tumawag. Kamusta yung tawag niyo? Sabi naman ni Pepe, baka hindi pa ito yung nakatadhana na magkausap kami. Busy kasi yung phone niya. Ba't hindi niya pa siya tinawagan muli? Yan mo na. Panigurado, kung hiwalay niya na ng tuloy si Moira, baka yun yung pagkakataon talaga na magkausap kami mag-ama. Kaya hinayaan ko na muna habang kasama pa niya si Moira. Mabuti nga yun, Papa, na unti-unti nang nagigising sa katotohanan itong si Obeng. At sabihin ko lang sa inyo na unti-unti na rin mawawala sa landas natin si Moira. Isang araw o sunod na araw, may kita na naman natin na nakatira na lamang siya sa kalsada.
at tuloy na lang siyang lamunin ng lupa. Samantalang yung humaharurot yung jeepney driver nung paghinto kasi meron bababang pasahero, bumaba tong si Moira at sumuka. Ano ba yan? Sabi ng mga pasahero. Sabi, ba't ka ba sumusuka dyan? Sabi naman ni Moira, sinisi yung driver, no? Ikaw, sabi ko naman sa'yo, wag kang magmaneho ng napakabilis, nakakahilo. Ang bilis-bilis. Tapos binigyan siya ng palimos. Ito palimos po. Ano palimos? Mukha ba akong pulube, ha? Alam nyo, kahit magsama-sama pa ang mga sweldo ninyo, bali wala yung sa kinikita ko. Mayaman ako, mapera ako. Sabi niya, no? So ito naman, naglalakad kong sina Chang Susan saka si Josa, at nagbablog daw siya para dumami daw mga Susanatis niya. Mas interesting daw tong lugar na to, yung bang kakaiba yung lugar para makapag-content siya. Nakita ni Josa si Moira nagwawala dahil nga inaawat siya ng driver dahil inaaway niya yung mga pasahero. Kung inaaway yung pasahero ko, dumating yung taong grasa, suot-suot nga yung damit ni Moira. Teka, yung maleta ko Uy, ba't mo suot-suot yung damit ko, ha? Ibalik mo yan. Magnanakaw ka. Sabi naman ni Chang Susan, ay nako, magandang content to, tamang-tama. Uy, bumalik ka. So inawat ni Josa, teka lang Chang, abuti pa umalis tayo. Biruin mo, merong snatcher delikado, baka mapahamak pa tayo. Samantala tong si Zoe, kinontak si Nerissa para alamin kung nasasaan nga tong si Moira. Zoe, napatawag ka. Tita, nandiyan po ba si ma'am? Wala na siya dito, pinalayas ko na. Bakit? Ano po ba nangyari? Inaway ba naman ako dito kagabi sa lupa ng pamamahay ko? Nina, ba't po yung ginawa? Paano na po siya? Nag-aalala po kasi ako Ba't ka ba tumawag? Kasi po nag-worry ako, hindi na po kasi siya nagpaparamdam. Simula nung pinaalis siya ni Dad, hindi niya po sinasagot yung mga call ko. Ano po bang nangyari? Wala, hayaan mo, basta kailangan niya magtanda. Sabi niya, no? So naabutan ni Moira yung pulube. Hindi, no? Hindi ko to ninako, sa akin to Anong hindi? Ibalik mo yung sa akin dahil gamit ko yan, pwede kitang kasuhan. Ano kakasuhan? Etong sayo, talagang kinuha yung ihi, no? Binuhos sa kanya. Kadiri ang panghi. Kawawa si Moira, sirang-sira na araw. Ang baho, kadiri. Talagang kakasuhan kita. Tapos kumuha ng tubo, papaluin si Moira. Alis siya Takot siya Ito namang si Zoe, talagang kinontak niya ulit. Hindi talaga sumasagot. Nag-aalala na talaga siya. Ngayon, kinontak niya yung hotel and restaurant kung nandun na ba mami niya. Wala siyang nakuwang sagot. Kaya tinarayan ni Zoe, sabi niya wala talaga kayong kwenta. Wala siyang nakuwang sagot Ngayon biglang tumawag naman si Carlos. Sabi naman ni Zoe, ano na naman yun? Ba't ka napatawag? Ako ba ang concern mo o yung sikreto mo na tinatago? Hindi Zoe, ikaw talaga ang concern ko. Kamusta ka na? Okay naman ako. Ito, para sabihin ko sa'yo, safe tayo ha. Hindi nagsalita si ma'am tungkol sa sikreto mo. Kaya wala ka nang dapat pang alalahanin pa. Sige na. Baka mahuli pa tayo dito. Kinakailangan hindi tayo makita ni Dad sa kanila na magkasama. Kasi niyayaya ni Carlos na hanapin nila si Moira kasama si Zoe dahil nalaman niya na problemado itong si Zoe dahil niya pinalayas nga ni RJ yung mami niya. Samantalang itong si Giselle nag-aal sa balutan na dahil babalik na nga siya sa Pilipinas dahil nga merong problema sa admin office dahil nagkaroon ng nakawan daw sa isang negosyo nila sa Cebu. So kinakailangan niya munang bumalik ng Manila. Naayos na naman ng kapag-book na ng ticket yung sekretary niya sa Pilipinas at sigurado nga makakauwi na nga siya ng Pilipinas. Ngayon yung babae nakiusap ng sekretary ni Giselle na pwede makihiram ng cellphone. Hindi pinagbigyan. Narinig ni Giselle yung pag-uusap nila. Sounds familiar nga yung boses. Sabi ng babae, ma'am, meron po kasing babaeng lumalapit na gustong humiram ng cellphone ko. Mukha ko pulubi, kaya hindi ko po pinagbigyan Pwede bang iharap mo sa akin? Familiar yung boses kasi Moira ba yan? Parang si Moira. Sabi ng babae, si Moira, yung asawa po ng kapatid niyo? Oo. Imposible naman po ma'am, di ba mayaman po yun? Naku, siguro nga, baka nga nagkakamali lang ako. Pwede bang ilapit mo pa? Sabi, no? Sa bagay, kung magiging taong grasa naman si Moira for a day, deserve niya yun, sabi niya. Tapos, sige na nga, di bali na. Basta paghahandaan ko na yung pag-uwi ko ng
Manila. Magkita-kita na lang tayo, sabi niya. So biglang pumasok tong si Doc Lindon para kausapin nga si Doc Carlos, 'di ba? Para kamustahin ito. Sabi naman ni Carlos, nagkatawagan kami ni Zoe at sinabi niya sa akin na hindi naman kumanta itong si Moira. So nag-aalala ako, Lindon, paano kung bigla na lamang hindi makapagpigil si Moira at sabihin niya yung sekreto ko? Paano na? Sabi naman ni Doc Lindon, para kasing bulkan na sasabog si Ma'am Moira. Ngayon, tahimik lang siya, 'di ba? Pero kapag napuno siya, pwede kanyang ikanta. Meron pa talagang isa pang option. Kailangan unahan mo si Ma'am Moira. Kailangan mo tong sabihin kay Doc RJ tama-tama nandito siya sa East Ridge. Tapos dumating na nga si Nurse Ning para mag-asikaso kay Doc RJ dahil merong pasero itong si Annalyn. So biglang dumating si Carlos, RJ, ikaw pala. Yun. Tapos noon, niyaya niya si RJ na makipag-usap muna at magkape. Yan. Pare, magkape ka muna. Salamat kamusta ka na? Eto, na-stress lang ako kaya pumunta ako dito. Inasikaso ko na nga pala yung kwarto mo para doon ka makapagpahinga. Naku, hindi ka na dapat nag-abala pa. Okay na sa akin sa ER ako. Hindi. Para namang wala tayong pinagsamahan. Dati naman tayo magkaibigan. At saka, parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Kasi kasama pa nga kita sa mga kalokohan dati. Salamat Sige, hindi na ako tatanggi. Kung ganon, diba sabi mo, para tayo magkapatid? Yun ang turingan natin. So, ibig sabihin, matagal mo na akong kakilala, diba? Ibig sabihin, kilala mo na si Moira noon pa. Oo, nakilala ko si Moira dahil sa'yo. Kung ganon, kung nakilala mo ang asawa ko, baka naman kilala mo kung ano talaga ugali niya kasi natataka ako bakit ko siya nagustuhan. Bakit ko siya pinakasalan? Ba't kami humantong sa ganun? Sa totoo lang, pare, kilala ko ang asawa mo. Pero hindi naman kami masyado nag-uusap. Wala naman siya kinukwento. Kaya hindi ko naman talaga masyadong kilala ang ugali niya dahil hindi pa naman siya ganun dati. Kumbaga, nakikita lang kami, nagkakatanguan, konting usap, ganun lang. Sabi naman ni RJ, meron siya pakiusap, pare. Please lang, kung meron kang alam tungkol kay Moira, sabihin mo sa akin magkaibigan naman tayo So ito yung mga dapat natin pakatutukan bukas mga kapuso, episode 341, araw ng Miyerkules. Nalaman nga nila na ito ang si RJ ay nasa East Ridge, diba? Dahil nga na-stress ito at kailangan niya magpagaling, magpahinga. Samantala, nagkaroon ng banding itong sina Josa saka si Aling Susan. Hindi nila alam, nasa likod nila si Moira at in-snatch yung itaka nito ni Chang Susan, kaya hinabol nila si Moira. Sa kakatakbo ni Moira, dahil nga wala na nga siyang pera, kailangan niya magnakaw, galit naman siya kina Chang Susan, di ba? Abang siya tinatakasan niya sina Josa saka si Chang Susan, bigla siya nahulog sa hukay. Talagang kamalasan maghapon, pati ba naman sa gabi, hindi pa rin talaga tinantanan ng kamalasan tong si Moira. Nalublob siya doon sa may hukay, diba? Grabe yung imbornal, dumi niyan. Yung mga putik-putik pa. Kaya pinagkakagulo ngayon si Moira, diba? Si Moira ngayon is snatcher na. Yan ang mga nakakatuwang mga kaganapan bukas mga kapuso. Kaya dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Happy viewing mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.